Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Chario para sa ulo ng mga balita. Sa Noypi Geeks, Poco X5 Pro 5G launch date confirmed. So, i-release na ang Poco X5 series at malapit na yon. Pag-usapan natin kung kailan at mga detalye. Sa Giz Guide, EA is shutting down Apex Legends Mobile after 8 months. Battlefield Mobile cancelled. Ayun lang, kung player ka ng Apex Legends Mobile, wala na. Mawawala na po siya sa susunod na 3 buwan. At sa pinaka-headline, Facebook can secretly kill your phone batteries, former employee claims. So si Facebook, sikretong sinisira talaga at pinapatay ang battery ng mga smartphones natin. Kung interesado ka sa topic na to, sa mga balitang to, marami, hindi ito isa, tatlo balita. Let's start. Sa Noypi Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, Poco X5 Pro 5G launch date confirmed. So kung mga nag-aabang dyan ng Poco X5 series, kasi tapos na tayo sa Poco X4, di ba? Siyempre favorite natin, favorite ko na Poco X5 is yung GT, which is meron siyang Dimensity 8100. Na-review ko po kasi yun, panoorin nyo lang sa main channel, pero yun yung pinaka-the best sa series na yun, yung X4. And ngayong February, check natin, ito February 6, base dito sa picture, 2023, alas 8 ng gabi, i-release na ang Poco X5 Pro and Poco X5 basic lang. So, dalawa pa lang. Wala pa yung GT version. Pero the point is, paparating na sigurado kasunod na dyan ang X5 GT. That means, alam nyo kung anong good news dyan? Kung i-release na ang Poco X5 series, malamang i-discount or babagsak presyo ang X4 GT. Kung okay sa inyo, solid sa inyo ang X4 GT at hindi nyo mahintay ang X5 GT, tingin ko abang-abangan nyo na yung sale na to. Anyway, ito yung kanilang event. Online lang po ito. So basically, yung video streaming nito is i-release sa Facebook page at saka kung ano pa mga official na mga outlet nila dun sa online. Sa online event lang po ito. Ito, Facebook, Twitter, YouTube, and I don't know what this is. Is this a website? Yeah, I think so. So, itong 4 na platform na to, dito po sila mag-release ng streaming ng X5 series. At ito po ang itsura ng gilid. Okay, may yellow dito na detail, blue and gray. Baba pa tayo. Ito yung itsura. Parang ito pa rin itsura last year. So, hindi sila nagpapalit ng design so far. Kung ito pa nga rin talaga yon. At ito na yung possible specs. Like their predecessors, the new line is going to be fancy mid-rangers. O mga fancy mid-rangers. Mid-range lang po ito na category. The X5 Pro is rumored to have 6.67 Full HD+. AMOLED na siya. Running on Qualcomm Snapdragon 778G. Katumbas nito is, kung di ako nagkakamali, around Dimensity 1080 dapat. Or at least 1100. Mga ganon. Yun yung category nito. Malakas din po ito si Qualcomm Snapdragon 778G. It is said to be available in 6GB na variant, 128GB storage, at saka yung 8GB and 256GB na storage. Kaso nga lang, will run on Android 12 pa rin. Dapat 13 na. Daming issue ng 12 MIUI 14, Android 12. It will boast 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide at walang kwentang 2 megapixel macro. 16 megapixel ang camera sa front. So, I think pwede itong pang vlogging sa front camera kasi mataas 16 megapixel. It is also expected to have an IP68 protection rating, pwedeng mabasa. Corning Gorilla Glass 5, pwedeng ma-scratch, pero mga coins lang siguro at mga susi. Pero babasagin pa rin yan kahit Gorilla Glass 5. 5,000 mAh battery and 67 watts wired charging. So ito pa rin ang itsura niya. Ano to? Baka ito yung X5 Pro daw ito. Ito yung design ng X5 Pro and this one is X5 Non Pro. Mas gusto ko yung X5 Non Pro kaysa rito. Parang, anyway, parang mas mumurahin ang itsura nito. Parang mas mamahalin pa itong X5 5G lang. Meanwhile, the cheaper, X5 5G is rumored to have a similar display. So 6.67 din tama. 6.67-inch full HD plus AMOLED pa rin. Same battery capacity, but with, Qualcomm Snapdragon 695. 695 is nasa category siya, tingin ko ng Helio G99. Yeah, that chipset. So basically weak ito Ito yung 695
na Snapdragon, tapos 1080p lang ang kayang video recording. So basically, dahil 1080p lang video recording, doon pala may idea na tayo na mahina talaga ang Qualcomm Snapdragon 695. So I'm not sure kung may excite ka rito. Siguro pwede pa kayo ma-excite dito sa Pro version, the X5 Pro, but the X5 cheaper version, I wouldn't recommend it unless kung mura. Baka i-consider natin siguro mga around 7,000. Kung around 7,000 yan, pwede, ma-excite tayo, but I'm not sure kung 7,000 to, malamang ito nasa 9 to 10,000 Pero hopefully, fingers crossed, nasa 7,000 siya. Sana. The main and front cameras will also drop to 48 megapixels. So from 108, ginawa lang 48 megapixel kasi mas maliit siya. And then 13 megapixel naman sa front. The charging speed, bumaba naman ng 33 watts. I think ito nga yung pinaka-sweet spot sa charging, ang 33 watts. These leak specs as well as the official shall be confirmed once the X5 and X5 Pro 5G are launched in February 6. So abangan nyo po ang launching nito. So ayan, kung interesado kayo sa detalye, link nito iwan ko sa video description, kayo na rin po magbasa ulitin. Review nyo. Sa susunod na balita, sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Paul. EA is shutting down Apex Legends Mobile after 8 months and the Battlefield Mobile na smart na game canceled. So isa pa man din ako sa nilalaro ko na ang Apex Legends recently. Actually, nakikita nyo kung nanonood kayo din sa kabilang channel, fini-feature ko siya as isa sa mga gaming test, Apex Legends. Kaso nga lang, mukhang hindi nakakuha ng traction sa audience, sa mga players, sa mga gamers. So that is why isa-shutdown nila, wala pang isang taon. So ito yung detalye. Noong March 2022 ni-release po si Apex Legends, or specifically there are still 90 days more for you to play it. While despite the game having a strong start, strong sana yung start nila, kaso started to fall short for the studio standard for quality and quantity. Actually, ito yung medyo masakit dito So, ito yung sabi, EA and Respawn won't be providing any refunds for in-game purchases. So, kung gumastos na kayo na malaki sa inyong Apex Legend game sa mobile, wala po kayo makukuha refund and may enjoy nyo na lang po sa susunod na 3 buwan. Yun lang. Tapos, yung finiture ko din naman nung last month din yun, actually, sabi ko, mga promising game, yung Battlefield Mobile, nilagay ko siya sa Epic Games. So, hindi na siya itutuloy malo-launch. Kawawa naman. Finiture ko pa man din para lang ma-promote siya kahit na hindi ako bayad dun, Hindi ako bayad dun. Sabi is, it's supposedly upcoming Battlefield Mobile for the reason of the industry has evolved. The developer's plans have changed and instead will pivot from its current position in order to best deliver its visions for the franchise. The firm continued that Battlefield 2042, the most recent game, so meron pa isang game na Battlefield 2042, yun na lang daw sila mag-focus. So, I don't know kung maganda yun, I have no idea, but the Battlefield Mobile kasi maganda maganda yung graphics, mas realistic, but yun nga, buggy kasi nga nasa beta mode, and ngayon, i-release na dapat siya na purnada. So, hindi na natin ma-enjoy, hindi na natin makikita ito in full version si Battlefield Mobile. And sa mga Apex Legends dyan, yung mobile version lang naman daw ang mag-shutdown. Hindi po kasama yung PC at iba pang platform. Sa Android lang. Yun lang. And finally, hindi pala ito kasali dapat. DepEd in hot water of alleged overpriced DSLR camera. Hindi ito kasali sa binanggit ko kanina, pero banggitin ko na lang din siguro. Bigyan ko kayo ng pagmumuni-munihin. DepEd. Sa panulat to ni Due Guizon sa unbox.ph, DepEd in hot water over alleged overpriced DSLR camera. So, ito kamot ulo lang to na balita. Kamot ulo, bakit? DSLR na, what is this? Canon 1500D is worth 155,000. Bali, 156,000. Bariya na lang kulang 156,000 para sa Canon 1500D. Alam niyo ba kung magkano ang price ng Canon 1500D? That's around 30,000 pesos lang. So, 126,000 kanino napunta? Saan napunta? Wala lang. Ito, may resibo. Iwan ko, hindi ko na masyadong ifo-focus to kasi politika to. Ayokong pasukan to ng masyadong politika. But, napabasa ako and total, nadaanan na rin naman natin. Tingnan nyo na lang din. Again, ayokong haluan ng politika to. Sana wag nyo na lang to. Pero, mapapakamot ulo kayo rito Iwan ko yung link. Basahin nyo na lang, please. Basahin nyo na lang. Dito na, lipat na lang tayo sa ulo ng balita.
sa Android Authority sa panulat ni Hadley Simons. Sorry Hadley, mispronounce ko yung pangalan mo. Facebook can secretly kill your phone batteries, former employee claim. So galing mismo ito sa empleyado, former empleyado ng Facebook, dating empleyado. Napapansin nyo ba recently sa huling mga gamit nyo ng Facebook, lalo sa mga huling update, parang mas lumakas, mabilis maubos ang battery ng smartphone nyo. Hindi po kayo namamalikmata, hindi rin po kayo nagiging praning. Actually, possible, base rito sa article na to, hindi ko na masyadong isa-isayin niya, pero sabihin ko na lang yung pinakabuod. Possible na totoo yung hinala nyo. Meron talagang umuubos ng battery nyo na app. And base nga sa empleyado ng Facebook, dating empleyado ng Facebook, meron kasi daw silang ginagawa na testing. Negative testing nga tatawag nito. Ito. Negative testing. Ano ang ginagawa ng negative testing? Para sa mga developer, ang negative testing po kasi is yun yung mga pagtetest ng mga worst case scenario, yung mga behavior ng app na possible na mangyari, posibleng mangyari out of incompatibility siguro, network, basta marami. Mismo sa encoding din mismo siguro na problem. Ite-test yun, tapos titingnan ko anong mangyayari. The problem is, dapat nangyayari yun sa mga beta testers. Okay? Beta testers, hindi mga normal users. Okay? May mga beta testers talaga kasi ang mga company. And kung wala silang direct na beta testers, kukuha sila ng mga beta testers sa mga publiko, pero may kapalit dyan na privilege. Like may bayad, babayaran nila yung mga tao na mga publiko, or bibigyan nila ng first access, early access sa mga importanteng features, mga ganun. Basta may kapalit okay? Or kung wala mang kapalit, at least voluntary na sasali yung user, kunwari ikaw, voluntary kang mag-a-apply as beta tester. The problem is, mukhang ginawa ito hindi lang sa mga beta tester. Nirelease yung app as is na may bug, daming problema, plus nandun yung negative testing effect. Okay? So that means, magugulat na lang kayo, ang bilis biglang malobat ang battery nyo. Tapos pag chinek nyo sa battery consumption, meron yan sa Android. Kung hindi kayo familiar, papakita ko lang sa inyo, pupunta kayo ng settings, and then hanapin nyo yung battery sa settings nyo. And then makikita nyo dun sa baba lang kayo ng konti. Andun yung mga apps. Yun, nakitang-kita nyo. Ang pinakamalakas kong kumonsumo na app is si Messenger and Facebook. Obvious na obvious. Although hindi ako masyado nag-i-stay sa Facebook, pero siya yung may pinakamalaking konsumo. Kita mo, ang pinakamalaki kong stay is sa Nova Launcher dapat, which is 4 hours. Sa Facebook, 11 minutes ko pa lang siya ginagamit. Pero siya na yung may 20% almost. Kita nyo ba? Ayop, nakikita nyo. Pasensya na, pero ayan, binibigyan ko lang yung example. 4 hours sa Nova Launcher, pero 11 minutes lang. Pero pagdating sa konsumo, ang lakas. So hindi po kayo napapraning, legit po yung hinala nyo na may app, and that app is the Facebook app. Siya po talaga ang kumukonsumo. Isa sa mga effect ng negative testing, isa sa mga effect ng negative testing is pwedeng sirain niya yung battery ng mga smartphone natin. Gigets nyo ba yung logic? Yung pinopoint out dito. So medyo nakaka-worry lang, lalo sa mga walang pamalit agad ng smartphone, yung tipong ang pinag-iipunan talaga nila na matagal yung phone, tapos sisirain lang ng Facebook. So yeah, alam ko naman na importante ang Facebook sa Pinoy. Sa ibang bansa nag-uumpisa na silang i-abandon na ang Facebook, lumipas sa ibang mga social media platform. But here in Philippines kasi, ibang natin ang Facebook na ang ginawa nating tambayang mga Pinoy. Messenger na ang pinaka main platform natin for messaging. Hindi na masyadong nagte-text, hindi na rin masyadong nagko-call gamit ang number. Siguro for business and professionals na lang yun, or family members, or transactions. Doon na ginagamit ang numbers natin. But most of the time, we interact with people, family, friends, using Messenger. Tama ba? Ikaw, anong ginagamit nyo? Ikaw, ginagamit mo overall, mas madalas mo ginagamit sa pakikipag-communicate. Anong platform ang ginagamit mo para tambayan na social media? Okay? Sigurado ako, karamihan sa inyo, hindi lahat, I'm sure hindi lahat, pero karamihan sa inyo, Facebook ang sagot. Okay, kasi nandun yung family natin, nandun yung friends, most of our friends nandun. And wala tayong magagawa. Kung ganito ang practice ni Facebook, anong magagawa natin, di ba? Pero meron akong suggestion sa inyo. Try using the Facebook Lite.
I know limited yung features no, pero why not, 'di ba? Kung mas light 'yon, hindi kumakain ng malaking memory and mahina lang din sa RAM and CPU 'yon. Kung may bugs man ang Facebook Lite, hindi siguro ganun kalala unlike sa mismong main app, 'di ba? And one other thing, kung ayaw nyo naman ng Facebook Lite, alam nyo ba na sa Google Chrome or any web browser, Google Chrome, Mozilla, Opera, pero Google Chrome na lang gagamitin natin, halos kaparehong-pareho lang din ng app ang itsura. Konting difference lang and konting ano lang din sa interaction. Pero pag pinakita ko sa inyo, ha? See? This is, let me show you. This is Google Chrome. See? Pero yung interface niya, halos same lang din naman sa app. So kung, I think base sa observation ko, since mas okay gamitin si web browser version, kung tingin nyo nagiging problem sa inyo, tingin nyo big deal at problem sa inyo yung konsumo ni Facebook sa battery, at possible nga masira mga battery nyo base dito sa balita na ito, try nyo lang, bigyan nyo ng 3 days, 1 week, gamitin nyo yung web browser version, yung Google Chrome version, baka magustuhan nyo. Okay? Kasi yan, at least website lang ang ina-access nyo, website, hindi naka-install yung Facebook sa pamamaraan na yan. Okay? Pangalawa is, pwede nyo siyang i-quit anytime. Okay? Pwede mo siyang i-close. Like, i-close natin. Yan. Close natin tong Facebook na to. May ibang tab na naka-open. Close natin. Pwede ka naman bumalik doon anytime na hindi mo kailangan mag-login ulit. Once kasi na naka-login ka na sa iyong Google Chrome or kung ano man ang gamit mong web browser, Mozilla, Opera, kung ano man yun. Once na bumalik ka doon, type lang ulit Facebook. Matik naman, login naman agad yun. Once na naka-login ka na sa web browser mo, lagi ka nang login on. Pwede ka na mag-browse, diba? So, try nyo lang. Kasi ganito ang problem. Yung mismong app kasi ang problema. Sa app, ang daming nakasabit na kung ano-ano mga negative testing na sinasabi nga rito. So, consider nyo lang. I hope you could consider. And maybe that helps. Or try nyo rin yung Facebook Lite. Maybe that also helps. Kasi nga, malakas sa battery and hindi nakakatuwa ang konsumo ng Facebook. And hindi ko rin naman kayo pwedeng sabihan na umalis sa Facebook. Hindi nyo gagawin yon kasi importante sa inyo yung Facebook. But guess what? Meron po kasing mga alternative. And maybe you can try that. And kung pasok sa inyo, kung okay lang sa inyo yung konsumo na ganon, why not, diba? Tuluyan nyo nang alisin si Facebook app, uninstall nyo si Facebook app, and switch sa mga website version. Try nyo lang po. Try nyo lang. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video, I hope consider nyo na mag-subscribe, like, and share. Or subscribe, like, and share. Kahit saan. Kung saan lumabas, subscribe, like, and share. So yan. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong tech diaryo, pag mamarites sa tech, mamarites tayo pero may kinalaman lagi lang sa tech. Balik kayo dito sa tech diaryo. I'll talk to you again soon. I'm out.